pwede nga. Ayan. Oo nga, Lexin. Galing pa ng school si Tina. Sige lang. Sana makahabol. Pag hindi ako na lang hahabol sa kanya. Hindi, biro lang. Sige. Ayan, sige. So, share ko yung ating screen ng ating presentations. Ayan. Okay. So, ayan. Again, two-part session lamang ito. So, ito yung session 1 or ito yung last Sunday na na-discuss. And then, this coming Sunday, yung session 2 natin na gagawin natin 8:30 pa rin before mag-worship service. So, don't be late this coming Sunday para nang sa ganun ay yung buo ay mapakinggan. Especially yung first part talaga yung lesson. Kasi yung next part din nung session 2 na yun, kwan na lang yun. Parang reminders na lang for the baptismal class. Counting details na lang. Okay. Again, kung may questions kayo, huwag kayong magdalawang isip, tanong nyo na. Okay? Para mas klaro po. Okay. Alright. So, session 1 po natin is Understanding Baptism. Ito yung pinaka-goal natin na maunawaan natin ano ba yung baptism at bakit ba kailangan nating magpa-baptize. Ano? So, sabi po dito sa definition, sana klaro nyo nakikita. Kung hindi, message nyo ako. Sabi po dito, na ba? Baptism is a public declaration of faith. Okay? Public declaration na lamang ito in Jesus Christ and an outward symbol of an inward change. So those are the keywords. Public declaration of faith dahil mayroon ng inward change. So, few things na kailangan natin maunawaan. Ang baptism po, hindi ka nagiging Christian dahil ikaw ay nagpapabaptize. Hindi ka nagiging anak ng Diyos. Okay? Hindi ka nagiging part ng heaven dahil sa baptism, no? Kasi mamaya makikita natin the very example ng baptism natin ay si Jesus Christ. At si Jesus Christ, hindi niya naman kailangan ng one, kapatawaran ng kasalanan. At pangalawa, tagalangit siya. Hindi siya nagiging Christian si Jesus. Okay? Yung mamaya makikita natin doon na yung baptism ang purpose is public declaration ng kung saan gusto na natin talaga sumunod. Hindi lang siya faith na pag-iisip na naniniwala na bilang mananampalataya ni Jesus Christ, hindi lang tayo nananampalataya kundi tayo ay tagasunod din. Alright? Hindi lang tayo believer, tayo rin po ay follower. Okay? At may dalawang klaseng baptism kasi, 'di ba? Ano 'yon? Yung unang klaseng baptism ay yung tinatawag natin na spiritual baptism. Okay? Paano nangyaring spiritual baptism? Yung moment, yung time na kung saan ikaw ay nagkaroon ng sapat na kaunawaan kung sino si Jesus Christ at tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas mo. Ikaw ngayon ay nagkakaroon ng confidence na ikaw ay pinapatawad sa lahat ng mga kasalanan mo. At pangalawa, binibigyan ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Bakit? Dahil sa kamatayan ni Jesus Christ. Namatay na siya sa lahat natin mga kasalanan at muli siyang nabuhay na ibig sabihin, kaya ka rin niyang bigyan ng buhay. Ayan. So, ayun yung unang baptism. Bakit? Nung time na tinanggap mo si Jesus Christ, na nampalataya ka dahil nagkaroon ka ng confidence sa Kanya, pinapadala na sa iyo ang Holy Spirit. Okay? Galatians 4:6 at saka Ephesians 2:1 na yung Holy Spirit, ang Holy Spirit, ang ikatlong person ng Trinity, ng Triune God, ay isa na rin sa spirit mo. So, yung dating patay na spirit mo, ikaw ngayon ay buhay na. Ayan. Okay? And so, dahil dumating na ang Holy Spirit, yung ikaw ngayon ay spiritually baptized. Ayan. Okay? Spiritually baptized kasi yung Holy Spirit umisa na rin sa iyo nung time na nampalataya ka kay Jesus Christ. Okay? So, ano yung unang klase ng baptism? Yung spiritual baptism. Ang pangalawang baptism na siyang pinupunto natin ngayon, yan po ay ang water baptism. So, ulitin natin, ang pinakamahalaga, ano? Yung una, yung spiritual baptism. Kasi possible na may ilang mga tao na water baptized, pero hindi pala sila spiritually baptized. Possible po yun. Bakit? Kasi iba gusto lang ipakita na sila ay nagpapabautism sa tubig o kaya
akala nila na sila ay mananampalataya na, or akala nila nagiging mananampalataya or nagiging Christian dahil sa water baptism. Hindi po yun totoo. Okay, mamaya mas magiging klaro pa yan. So again, ano ulit to? Baptism is a public declaration of faith in Jesus Christ and an outward symbol of an inward change. Meron ng binago, kaya gusto natin ideklara sa mga tao na tayo ngayon ay mananampalataya na. Ano yung sinasabi sa Great Commission o yung dakilang tagubili ni Jesus Christ? Sa Matthew 28:19, ano sabi dyan? Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So ang sabi ulit dyan, di ba? Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So ang idea na baptism, kahit hindi nyo na ito alalahanin masyado, yung Greek word na baptizo. Okay? Ang pinaka-idea ng baptism ay, kung imagine niyo, 'di ba, ang bautismo ay paglubog. So, kapag ikaw ay nilubog, ikaw ay nagiging kahalintulad. Alright? Anong halimbawa niyan? So, alam niyo siguro yung jobos. Ano yung jobos? Nilalagay na powder sa tubig para magkaroon ng kulay yung tubig. Nang sa ganun, yung tela, halimbawa puting tela, kapag nilubog doon ay magiging kapareho niya ng kulay. Kung halimbawa, sabihin na natin ay pula yung kulay ng jobos. Ayan. So, imagine niyo, parang ganun po yung idea ng bautismo, na ikaw ay nulubog, ikaw ay magiging kahalintulad. So tayo po ay binabautismuhan sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ito po yung otoridad na ibinibigay po sa atin. So gusto ng Panginoon na maging kagaya natin siya, na maging kahalintulad natin siya. Plus the authority o yung otoridad na ibinibigay sa atin, na pinapahintulutan tayo, binibigyan tayo ng karapatan na mabautismuhan sa ngalan ng Diyos. Ayan. Pangalawa po ay ito po yung preaching po ni Apostol Pedro, na magkaroon ng pagsisisi at mabautismuhan. Anong sabi ni Pedro doon po sa Day of Pentecost? Sabi niya, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ano ulit sinasabi po dyan? Anong unang prinsipyo po? Na kung saan nagkakaroon tayo ng pagsisisi sa ating mga kasalanan at tayo po ay nababautismuhan. Okay? Paano po ba yung pagsisisi, or yung English word ay repent? Hindi lang po ito yung paghingi ng tawad. Hindi lang po ito yung nalaman mo na ikaw ay may kasalanan. Ang pagsisisi po, ang pinaka-ideya po ng repentance ay change of mind. Okay? Mayroong pagbabago ng isip. Kaya sabi, di ba, yung baptism is an inward change. So, ang pagsisisi or repentance, nung nalaman mo, naunawaan mo ang may mga particular kang kasalanan, nung oras na pinagsisisihan mo na siya or nagre-repent ka na, gusto mo na siya ngayon talikuran or magkaroon ng pagbabago. So, hindi siya 360, kundi 180 degree ng pagtalikod. Literal na, tinalikuran mo siya. So, sabi ni Pedro, pagsisihan, magkaroon kayo ng change of mind. Talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. At ano sabi diyan? Magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo. Ayan. So, kung papansinin niyo dito, ano ito? Spiritual baptism or water baptism? Ano yan? Siyempre, ito po ay spiritual baptism. Kasi sabi dyan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. So again, hindi ka napapatawad dahil nilubog ka sa tubig. Ikaw ay pinapatawad nung oras na tinanggap mo si Jesus Christ, or ikaw ay spiritually baptized, o nung tinahanan ka na ng banal na espiritu. Ayun ang sabi dyan, no? At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan. Spiritual baptism. Okay. So, ano yon? Number 1 is yung authority, ang ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pangalawa, yung forgiveness kay Jesus Christ. Pangatlo, ay pinapadala dahil sa iyo ang Holy Spirit. Yan yung baptism. Ngayon, ano yung layunin ng baptism? Okay, nakasulat na dyan. Ano pong nakasulat? To be identified with Christ. No? Ang gusto ng Panginoon na yung identity mo ay hindi lang ikaw si Che, hindi lang ikaw si Lexin. Ano ho? Ang gusto ng Panginoon ng identity mo ngayon ay si Jesus Christ. Na kapag humarap ka sa Diyos, okay, hindi lang
hindi lang ikaw yung nakikita. Ang nakikita ay si Jesus Christ na. Kasi kung ako yung nakikita ng Diyos pagdating ng panahon na ako'y harap sa Kanya o kahit sa kasalukuyan po, ay sa totoo lang, hindi ako katanggap-tanggap kasi ako nagkakasala. Okay? May yung kumbaga hindi ako karapat-dapat. And so kinakailangan yung identity ko na mic lang o para sa sarili lang, kinakailangan maging bago, kailangan mapalitan. So, ang purpose ng baptism is to be identified with Christ. Gusto mo na ngayon no, makilala kay Kristo Jesus. Okay? So, anong sabi ng Romans 6:3-4? Hindi, sa verse 3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? So, una, you are identified with Christ in His death. Okay? Sa kanyang kamatayan. Ulitin natin. You are identified with Christ in His death. Kasama kang namatay sa Kanya. Diba? Ulitin natin, yung bautismo, ang pinaka-ideya niya ay nagiging kahalintulad ka kung kanino ka nabautismo. Kung ikaw ay nabautismo kay Kristo Jesus, ikaw ay nabautismohan din sa Kanyang kamatayan. So, para ma-imagine nyo yung larawan ng paglubog, ayan, pagkamatay mo yon. Okay? Ikaw ay kasamang namatay. Bakit? Sabi sa verse 4. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya. Si Jesus Christ yan. Sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. So, ikaw ay nulubog. Larawan po yan na ikaw ay identified with Christ in His death. Okay? Yung lumang pagkatao, yung dating Mike, yung dating Lexine, yung dating Che ay patay na. So, yung larawan naman ng pag-angat sa'yo mula sa tubig, ikaw ngayon ay muling binuhay. Ikaw ay muling binuhay kasama kay Kristo Jesus. Yan. Bakit ulit? Nang sa ganon, magkaroon ka ng panibagong buhay. Nagsisimula ng panibagong buhay. So, siguro pwede natin gamitin yung kahit simbolo ang baptism para makita natin na ito bagong simula, panibagong buhay. Ngayon ay seryoso na akong susunod kay Jesus Christ kasi kasama ako, I am identified in His death, I am identified in His life or in His resurrection. Okay? Tandaan natin yan na anong unang purpose? To be identified with Christ. Identified in His death, lumang tao patay na, identified in His life or His resurrection. Bagong buhay na. Okay. Pangalawang purpose po ng baptism ay yung commitment. Okay? Commitment na pagsunod kay Jesus Christ. Okay? Ano sabi sa Mark 16:16? Ang sinumang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. So again, nung tayo po ay sumampalataya, ikaw ngayon ay spiritually baptized. Ikaw ngayon ay naliligtas. Kung kaya, dahil ikaw ngayon po ay isang mananampalataya na, ulitin natin, hindi ka lang nananampalataya, ikaw rin ay sumusunod. Okay? Bagong buhay na. May commitment na tayo. Hindi yung mga bagay na nakikita natin ng obedience kay Jesus Christ, hindi na siya optional. 'Di ba? Kung minsan sa iba, optional sa kanila ang pagpupunta sa church. Ngayon, gusto mo maging committed na. Why? Kasi you are baptized. Gusto mo na talagang sumunod. In other words, hindi mo na siya minamaliit, 'di ba? Yung Lord's Supper. Okay? Bakit yan maglo-Lord's Supper? Kasi nauunawaan mo na ikaw ngayon ay mananampalataya. Kasama kang namatay kay Kristo, kasama kang nabuhay kay Kristo. May commitment ka na magi-involve ng paglilingkuran mo ang Panginoon na walang kapalit dahil kaya mo siya iniibig sapagkat siya ang unang umibig sa iyo. May commitment ka na ng pag-iikapo o paghahandog. Bakit ka nagbibigay? Kasi nauunawaan mo na magagamit para sa gawain ng Panginoon at nauunawaan mo na ikaw ay nag-aalay nang sa ganon yung bahagi na mayroon ka na napaka-importante ay kasama mo doon Diyos. Kinikilala mo na ang Diyos ang tagapagmay-ari ng lahat ng bagay kung kaya ka nag-iikapo at naghahandog. Pero tandaan natin, okay, yung commitment
sa pagitan ninyo kasi ng Diyos. Yan. So, ganoon din naman ang baptism sa pagitan mo at ng Diyos. Kaya alam ng Panginoon at alam na din natin personal kung ano yung mga nagiging commitment natin sa Kanya. Pero again, yan yung purpose ng baptism. Kaya tayo nagpapabaptize na unawaan natin na I want to commit my life to God. Okay. So, tingnan naman natin ano yung kahulugan at kahalagahan ng bautismo. Yung kahalagahan at kahulugan ng bautismo. Una, anong sinisimbolo po ng baptism? Okay, tandaan natin, washing away of sins. Okay, ano po ulit yan? Anong sinisimbolo po ng bautismo? Paghuhugas ng mga kasalanan. Washing away of sins. Anong sabi po dito sa Acts 22:16? At ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Anong sabi dito? Tumayo ka na, magpabautismo at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. So, yan po yung una na nabigyan na natin ng diin siguro kanina. Okay, sinisimbolo na natatanggal. Yung nilubog ka, hindi lang nakasamang namatay. Nahugasan din, nalinisan ka na. Okay, so imagine nyo yan. Yan yung simbolo pag ikaw ay nilubog na. Tanggal na ang iyong mga kasalanan. Okay? Ang sabi nga doon sa Micah, 'di ba? Sa Micah 7, na tinakpan ng iyong mga kasalanan at nilubog sa pinakailalim na dagat. So hindi na makikita kasi tinanggal na 'yon sa iyo. Okay. Pangalawang simbolo po ng bautismo ay yung sabi na rin natin kanina, new life in Christ. Bagong buhay kay Kristo. Ano ulit yung unang simbolo? Washing away of sins. Ano yung pangalawang simbolo? New life in Christ. Okay. 2 Corinthians 5:17, anong sabi dito? Kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ayan. So, kapag imagine nyo nung ikaw ay mababautismuhan, mayroon ka ng bagong buhay kay Kristo Jesus. Yun dati, tinatalikuran, ngayon ikaw ay napalitan na ng bago. Bagong buhay kay Kristo Jesus. Okay. Ano namang kahalagaan? Kanina, simbolo. Ano ulit yung sinisimbolo po ng bautismo? Yung una, washing away of sins. Pangalawa, anong sinisimbolo po ng bautismo? New life in Christ. Tandaan natin yan. Ngayon naman, ano naman yung kahalagahan or yung significance, yung importance ng baptism? Okay. Una, nasabi natin kanina, no? Obedience to Christ's command. Anong kahalagahan ng bautismo? Kasi gusto talaga nating sumunod kay Jesus Christ. Hindi lang panlabas, kung hindi una sa lahat yung panloob na pagsunod. Kita nyo, sabi ng John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yung larawan po ng sinasabi dito ni Jesus Christ na natutuparin natin ang kanyang mga iniutos. Hindi yung tipong, sige nga, kung mahal nyo talaga ako, sundin nyo yung aking mga utos. Hindi po. Ang pagsunod po natin kay Jesus Christ, tandaan ulit, sabi dyan, kung iniibig. At yung pag-ibig po o yung pagmamahal ninyo na ginagawa nyo kung sa ibang man pong tao, sabihin na natin, ay hindi mo siya pinupuwersa. Natural sa'yo. Masaya kang gagawin yun. Masaya mong paghahandaan yan. Masaya mong bibigyan ng effort. Okay? Masaya kang magsasakripisyo. Okay? Bakit? Kasi ganyan kung may pamilya kayo, kung mayroong taong mahalaga sa inyo, kasi mahal mo. Hindi mo pinupuwersa. Natural na sa'yo. Ganon din yung pagsunod natin sa Panginoon. Hindi natin pinupwersa. Natural na sa atin. Bakit? Kasi yung totoong pag-ibig, hindi pinupwersa, hindi pinipilit, nandyan na. Bakit siya iniibig? Kasi siya yung unang umibig sa atin. Naunawaan natin na namatay si Kristo Jesus para sa atin. Naunawaan natin yung puso ng Diyos sa atin ay napakabuti lamang ayon sa kanyang kabanalan at sa kanyang katwiran. Okay? Kaya, ang kahalagahan ng bautismo ay gusto talaga natin sabihin na tayo ay sumusunod sa Diyos. Dahil saan? Sa pag-ibig. Hindi dahil sa takot, hindi dahil para pagpalain tayo, okay? Hindi para magkaroon ng ano pa man mga personal na gains, okay? Kundi dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. Pangalawang kahalagahan ng bautismo. Ano yung unang kahalagahan ng bautismo? Obedience to Christ's command. Okay? Pangalawang kahalagan ng bautismo, ito, tandaan nyo, testimony to the church and
the world. Papaanong testimony to the church and the world? Okay, tingnan ninyo, anong sabi ng Galatians 3:27? Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan na inyong pakikipag-isa sa Kanya. Diba anong sabi kanina? Yung purpose ng baptism, na ikaw ngayon ay to be identified with Christ. So, nakikita si Jesus Christ. Kaya ang sabi dito sa Galatians 3:27, ito yung gusto niyang ipakita sa atin na parang sinusuot natin si Jesus Christ. Okay? Sinusuot mo para makikita hindi kung Louis Vuitton, hindi makikita kung Nike na mayaman, hindi makikita kung ano yung mga sikat, okay? Ang makikita, suot-suot natin si Jesus Christ. Kaya mahalaga ang bautismo kasi nagiging testimony o patutuon natin siya. Una sa simbahan. Sinasabi natin sa kapwa natin na mananampalataya sa simbahan ng CBC, kaisa nyo ako. Okay? Kaisa nyo ako sa programa, kaisa nyo ako sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, kaisa nyo ako sa paghahasik, okay? Kaisa nyo ako sa pagsasamba sa Panginoon. Yan. So, patutuo mo siya sa simbahan na sinasabi mong seryoso na akong sumusunod sa Diyos. Pangalawa, ano sabi doon? Testimony to the world. So, patutuo mo ito sa mundo. Bakit? Meron pa tayong mga kaibigan, mahal sa buhay, makakakilala na hindi pa mananampalataya. So, sa pamamagitan ng pagpabautismo, pinapakita natin na na seryoso na tayong sumusunod sa Diyos. Kaya po mga kapatid, tandaan nyo ito ha, malaking pagsubok ang bautismo. At marami ako nakitang mga tao na pagkatapos sila na bautismuhan, lalo nawawala sa simbahan. Parang, alam nyo, pag may maliit na apoy, nung nabautismo, nabasa. Pati, parang yung apoy yung nabasa sa tubig, hindi yung kasalanan, hindi yung lumang pagkatao. Kasi bakit po? Kasi pagkatapos mong mabautismuhan, ikaw ay siguradong susubukin. Tandaan nyo, si Jesus Christ yung example natin, mapupuntahan natin yan mamaya. At ano yung ginawa kay Jesus Christ right after niyang mabautismuhan? Anong susunod? Matthew chapter 4. Siya po ay sinubok. Binautismuhan siya, pagkatapos siya ay sinubok. Ganun po yung normal na proseso ang mangyayari. Pagkatapos mong sabihin sa Diyos at talagang ikaw ay susunod, ikaw rin naman ay talagang susubukin. Kasama po yun. Para nang sa ganun po, nandoon yung oportunidad na tayo po ay ma-ehersisyo po natin yung sinasabi po nating pananampalataya. Kasi nga, hindi lang tayo believer, tayo rin po ay follower. So, ang kahalagahan ng bautismo, mapakita natin sa mundo na seryoso ka nang sumusunod sa Diyos. Kaya tatandaan yan, susubukin kayo. Magkakaroon ng oportunidad na masira ang patutuo sa pamilya, sa kaibigan, o sa lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo na hindi pa mananampalataya. So, okay? So, testimony to the church and to the world. Okay. So, ano naman yung mga paano pinapakita ng Bible sa bagong tipan ang bautismo? Okay. Una, sabi ko nga mga halimbawa, dalawang halimbawa lang nilagay natin. Una po, syempre, si Jesus Christ, siya yung pinaka-model natin ng bautismo eh. Okay? At sino nagbaptize sa kanya? Sabi dyan, si John the Baptist. Ulitin ko lang ha, paulit-ulit na ako sa nito. Si John the Baptist, hindi po siya Baptist. Okay? Walang denomination ng Baptist po noon. Ngayon na lang po sa atin. At hindi rin po apelyido yung Baptist. Title niya po yan, John the Baptist or John the Baptizer, kasi ang ginagawa niya, nagbabautismo ng mga tao. At siya mismo, siya yung nagbautismo kay Jesus Christ. Kaya tignan niyo yung nangyari ha. Matthew 3, sabi sa verse 13, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Bumayahay pa ng malayo, galing norte pa si Jesus, galing pang Galilea, bumaba dito sa Jordan River. 14. Ngunit, tinangka ni Juan, si John the Baptist, na pigilan siya at sinabi, ako po ay dapat magpabautismo sa inyo. Ako nga ay dapat magpabaptize sa Jesus. Tapos, sabi niya, bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Sa akin pa. No? Di ba nga sinasabi na ni John the Baptist, bago pa dumating si Jesus, darating ang Messiah, na kung saan yung mismong mga sintas ng kanyang sandalyas ay hindi ako karapat-dapat na itali. Ha? Sana pang sabi niya, kung ako binabautismuhan ko kayo sa tubig, siya babautismuhan kayo ng apoy. Okay? Ng Holy Spirit. Kaya sabi niya, naku, ako nga po yung kailangan yung bautismuhan. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Ito na yung rason ni Jesus, verse 15. So, balit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon.
sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. Anong ibig sabihin ito? Kahit yung English, medyo kahawig na kahawig niya na nga ano? No? Let it suffer be so, that we can fulfill all righteousness. Anong ibig sabihin dito ni Jesus Christ? Yung bautismo, hindi siya nakaliligtas. Kasi nga, si Jesus Christ, hindi naman kailangan ng kaligtasan. Pero ano sinasabi niya? Sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ang bautismo po, ito po ay pagsasabi natin na tayo po ay nagpapasakop o tayo po ay nagpapasailalim. Kung kaya si Jesus Christ, bago siya magsimula ng kanyang mga ministeryo, siya po muna ay nagpabautismo. Bakit? Alam niyo po, sa atin din naman, na sa totoo lang, dapat mauna muna yung bautismo bago yung paglilingkod. Kasi nga, yung paglilingkod, susunod na lang yun eh. Pero una muna yung pagpapasakop natin sa Diyos. Kuya si Jesus Christ, nagpabautismo upang ipakita sa lahat ng tao, upang ito ay mapangyari na sinasabi niya sa lahat na ako ay nagpapasakop sa Diyos. Tayo rin po, kahit tayo nagpapabautismo, katulad ng halimbawa ni Jesus Christ, okay? Dahil gusto na nating magpasakop sa kalooban ng Diyos. Alright? Kaya hindi na tayo nasusunod. Ang iniisip natin, hindi lang yung plano natin. Hindi lang yung diskarte natin. Ngayon na ikaw ay nagpapabautismo, gusto mo na na ang Diyos ang mag-control ng buhay mo. At ito naman yung isa sa pinakamagandang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Bakit? Pag tayo nag-control ng buhay natin, pag tayo personal na susunod sa buhay natin, sobrang dalas ng pagkakamali, di ba? Pero pag Diyos ang nagko-control o nagsasabi ng mangyayari sa buhay natin, alam natin ito ang pinakamabuti. Kaya magandang desisyon ang pagpabautismo. Okay, verse 16. Ito na. Nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Ulitin natin parang isang kalapati. Hindi po kalapati yung bumaba. Okay? Yung manner, yung paraan kung paano bumaba ang Holy Spirit ay parang kalapati. Yung iba talaga literal na kalapati bumababa. Okay? And then verse 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. This is my beloved son in whom I am well pleased. Nakita niyo yung larawan dito ng Trinidad, ng Trinity? Okay? Nilubog ang anak, umahon ang anak, bumaba ang Holy Spirit, confirmation, okay? Confirmation na ang Holy Spirit ay kasama ni Jesus Christ, and then nagsalita ang sa langit. So, hindi tayo si Jesus Christ, hindi literal ganito, pero yung larawan ng bautismo, lalo na nung ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, nandyan na ang Holy Spirit sa iyo at sinasabi ng Ama na lubos kang kinalulugdan. Hindi ikaw si Jesus, pero because you are identified in Christ, ang Father ay most pleased din sa iyo dahil kay Jesus Christ. Okay? So, yung public declaration of faith mo na ikaw ay nilulubog. Imagine mo, ito ay public declaration na kaisa ka ng Holy Spirit at pangalawa, kiniklaim mo na mahal ka ng Ama. Alright? Okay. So, pangalawang example, unang example natin, syempre yung ating sinusundan, si Jesus Christ. May pangalawa, yung galing Africa, yung Ethiopian eunuch. Sana familiar kayo sa kwento na ito. Kung hindi pa, basahin ninyo itong Acts. Okay? Sa chapter 8. Sabi dito sa verse 36, kung naalala niyo, di ba, malaman ko ulit ng konti, 'di ba si Philip the Evangelist, siya po ay nag-evangelize sa Samaria, sa bandang northwest ng Israel. And so, maraming mga tao ang nangaliligtas. And then, biglang kahit sobrang dami nangaliligtas, sabi ng Holy Spirit sa kanya, pumunta ka sa south, doon sa desierto, doon sa Gaza. Okay? Kasi meron siyang paglilingkuran. Biruin mo, 100 yung naliligtas, bumaba siya, ilan lang yung babahagian niya? Isa lang yung Ethiopian eunuch. Pagdating niya doon sa Gaza, sa south, sa may desierto, nakita niya ka talaga itong Ethiopian eunuch. Ito po ay treasurer ng Ethiopia, ng reyna. Kung kaya ma-imagine nyo, hindi siya nag-iisa. Baka marami siyang kasama. Siyempre, mga guards niya. At siya ay nakasakay sa karwahe. Pinag-aaralan niya yung Isaiah 53. Okay? At kakagaling niya lang ng Jerusalem.
At sabi niya nga, sabi ni Philip sa kanya, nauunawaan mo ba yung binabasa mo? Sabi ni Ethiopian eunuch, hindi ko nga nauunawaan eh. So, ganun, sabi ni Ethiopian eunuch, maliban na lang kung may magpaliwanag sa akin. So, inoffer ni Philip na sakay siya doon sa karawahe. Sumakay nga siya doon sa karawahe at pinaliwanag niya si Jesus Christ. Pinakilala niya na yung pinabasa niya na Messiah, yung tagapagligtas, dumating na. At iyon nga si Jesus Christ, namatay na. Ayan. Kaya ito yung conversation, no? Okay, verse 36. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. O after niya mapaliwanag si Jesus Christ, pagkatapos niya mapakilala si Jesus Christ, eto na. Nagpatuloy sila sa paglalakbay na sa karuwahe at dumating sa isang lugar na may tubig. Sabi ko, ito ay isang himala kasi disyerto biglang may tubig. Ha? Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Sabi ng Ethiopian eunuch, mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Kaya isa po mga napakaganda ay yung bautismo po, okay, bagamat ako siguro yung nag-offer, ito po dapat ay voluntaryo na desisyon. Ikaw mismo, personal na desisyon mo. Katulad ng Ethiopian eunuch, ang layo pa ng binyahe niya, magpapabaptize lang siya. Okay, bakit? Kasi nakilala niya na si Jesus Christ. Kaya sabi niya, may tubig, anong umahad lang sa atin upang ako'y mabautismuhan? Excited itong Ethiopian eunuch na ito. Seryoso na siyang sumunod kay Jesus Christ. Kaya nga ito pala, paalala ko lang po, kaya hindi po tayo naniniwala sa infant baptism. Okay? Hindi tayo naniniwala sa infant baptism. Bakit? Kasi yung sanggol, hindi naman pwede magdesisyon, okay, na siya po ay susunod na kay Jesus Christ. Okay? Kaya dapat adult lang. Ako preferably 12 years old pataas kasi doon pa lang yung magkakaroon ng personal na desisyon talaga na malinaw o klaro. Okay? Verse 37. Sinabi sa kanya ni Philip, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Buong puso bang sinasampalataya? Sigurado ko pa, klaro na ba sa'yo na ang tagapagligtas mo si Jesus Christ? Anong sabi nung Ethiopian eunuch? Sumagot ang pinuno. Ano sabi dyan? Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Yan. Kaya dumiretso na sila. Pinatigil ng pinuno ng Ethiopian eunuch ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Okay, tingnan nyo pagkaahon nila sa tubig, nilubog ni Philip si Ethiopian eunuch, pagkaangat sa kanya sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Nag-disappearing act, biglang nawala si Philip kasi tapos na yung trabaho niya. May isang naghahanap sa Diyos, kaya sigurado nagpadala ang Diyos ng kanyang lingkod upang mabahagian ng kanyang salita at mabautismuhan. Okay? Tuloy natin, ang sabi pa dyan, ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay. At para sa kaalaman ninyo, katulad doon na ipaliwanag ko kagabi sa prayer meeting, alam nyo po ba na isa sa nag-widespread kaagad ang Christianity? Sa totoo lang po, hindi Europe, hindi po England, hindi po Germany, okay, na mali sa pagkakaalam ng madami. Sa totoo lang po, mas maagang kumalat ang Kristyanismo sa Africa, particular na po sa Ethiopia. Kaya around 4th century, kung di ako nakakamali, ay yung hari po ng Ethiopia ay idineklara na dapat ang religion nila at ang totoong Diyos ay si Jesus Christ. O, diba? Sobrang amazing. Why? Kasi sabi dyan, tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Kaya malamang sa malawang, dahil ito ay may impluwensya itong tao na ito, ibinahagi niya rin po si Jesus Christ. Ayan. Okay. So, obviously, katulad ng ginawa kay Jesus at ginawa doon sa Ethiopian eunuch, papaano po yung paraan ng pagbabautismo? Okay. So, yung paglubog. Hindi pagwisik, hindi pagbuhos, kundi paglubog. Okay? Full immersion. Okay? Kaya, tsaka yung mismong meaning ng baptism or baptizo, ang ibig sabihin doon ay fully immersed. Okay? Kaya yan, yung nabasa natin kanina. Okay? Di ko na basahin Okay. So, questions po. Hanggang dyan lang po yung ating session 1 natin kasi next week aralin naman natin or sa Sunday po yung commitment.
Okay, so ngayong session natin is understanding ng baptism. Sa Sunday po yung commitment. Okay, ito po yung memory verse natin. We were therefore bear with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Kung kaya nga tayo po ay nilibing kasama niya sa bautismo, sa kamatayan, nang sa ganon, tayo pong mga nasa kay Kristo ay muli ring ibinuhay mula sa mga patay para sa kalawalhatian ng Ama, nang sa ganon tayo rin na magkaroon ng panibagong buhay. Yan. Okay. Meron po ba kayong question? Putulin ko na yung ating share. Ayan. Ayan, di pala si Tina. Hello, Tina. Good evening. Ayan. Ay, ba't ako yung nakataas ng kamay? Okay. Meron po bang question? Meron pong clarification patungkol po sa ating pinag-uusapan? Pastor, clear naman. Okay. Thank you po, Ate Che. Yung iba, si Lixin tsaka si Tina, baka may question. Sakto, ito yung naabutan nyo rin yung half actually nung lesson nung Sunday din. Wala naman. Okay, kahit yung hindi tungkol sa baptism, baka meron kayong question. Okay, sige. Kung sakasakali, message nyo na lang kung sakali may tanong kayo. Ayan, thank you, Tina. Alright, so, pinagpe-pray natin yung baptism natin, which is September 15th. So, titigil tayo sa series natin sa 15th. Titigil mo na yung judges. At magkakaroon tayo ng iba. Talagang focus natin sa baptism. And hihingi ako sa bawat isa na magpapabaptize ng testimony. Okay? Yung testimony ninyo ay kung paano kayo naligtas, yung journey ninyo kung paano nyo nakilala si Jesus Christ, and then kung ano yung gusto nyo ipagpasalamat, okay, tungkol sa baptism ninyo. Okay? So, sa 15 yon magkasunod. 15, baka yung half, 15, and then yung susunod na half sa 22. Diba? 22 ata yung following Sunday. Alright? Sige, hanggang dyan. Maraming salamat. Close tayo sa prayer. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin. And thank you so much po, Lord God, kasi po napakabuti nyo po na bigyan kami ng buhay na walang hanggan sa kabila na hindi kami karapat-dapat. Thank you kay Jesus Christ na voluntarily inialay niya po yung kanyang sarili upang parusahan sa lahat ng parusa na dapat sa amin, at siya ay muling nabuhay upang kami rin ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Ama, salamat sa Anak, at maraming salamat sa Espiritu Santo na siyang nananahan sa mga mananampalataya upang buhayin kasama ang aming mga espiritu at tatakan ng aming kaluluwa ang kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. At sa gabi po na ito, nawapatuloy nyo kaming ingatan, bigyan ng kapahingahan, at bukas magsimula ang aming bagong araw ng pagsamba, pagpupurit, pamumuhay po ayon sa inyo. Purihin kayo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Thank you so much, guys.